balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ng Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Natin traffic po kanina. Grabe, isang oras sa Cubao. Cubao lang yun. Di pa ako makalabas nun sa EDSA. Yes. Ano nangyari? Meron bang road widening? I think it's really just when Christmas season approaches. Uy, wala pang Burr. Kahit na. Oo. Noticeable na yan since 2010. So after June pala ang reckoning date natin ng traffic. August, when you're approaching September, andyan na yan. Yan traffic. By July kasi, August, nag-i-import na ng katakot-takot for the holiday seasons. Ang shopping po, nagsisimula na September. Yes. Inagahan na ng Pilipino ang Pasko. September pa lang, nandyan na, sumisilip na yung paborito ni kahit sa Divisoria, ang daming sumisisid tao. na po yan, sumisisid na yan. Mating na yan. Mating na. Isang factor yan. And then, start of school. Marami na pong eskwela, lalo na private sector. Yung mga private sector na yan, yan yung may mga kotse. August po nagsimula. Kaya matraffic na. Okay. Isa yan. Yung opening of school. Yan. So, lalong umiigting ang pangangailangan sa mass transit. Pero mabalikan ko lang tong Department of Agriculture po. Yung paborito ni Attorney Trixie Cruz Angeles na USEC ng Agriculture, si Leo Sebastian. Paborito ko pala yan. Akala ko paborito mo yan. I have no idea. Yan ang paborito mo. Yung paborito kong bantayan na sa mga sinasabi niya. Always very creative. Ayan. Hindi raw po uubra yung 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi? Dahil ano daw po yan, aspirational lang yan. Wala naman daw silang plano. Pinapahamak ba niya talagang presidente? Mukha eh. Grabe, nilalagyan niya yung Si Pangulo. Leo Sebastian po na nanggaling sa Sugar Regulatory na nasabit-sabit na ron pero na-appoint pa na USEC ng Agriculture. Naibalik siya. Ang budget hearing po ng Department of Agriculture for 2024, ang sabi niya, hindi raw po kayang pababain sa 20 pesos per kilo ang bigas. Maski na raw maging self-sufficient ang Pilipinas, hindi pa rin mapapababa sa 20 pesos. Sabi niya? Saan nakuha ng presidente yung 20 pesos? Unang-una, Kung scientifically, mathematically impossible to achieve that, bakit sasabihin ng presidente yan? Correct. Plus, of course, he didn't mean that na 20 pesos per kilo sa consumer end, ha? It's 20 pesos per kilo farm gate price. Baka naman, akala ko ba mataas na sa farm gate ngayon? Akala ko ba 19 sinasabi... pesos ang palay. akala ko ba sinasabi nila, di mabuti at kikita yung mga farmers. Yan siya rin na nagsabi niya. Kaya nga, parang magkasalungat yata yung dalawang statement na yan. Kasi inuupakan nila yung NFA. Okay. Ang tinanong po siya, well, he was grilled during the hearing on the budget of the DA kung okay daw ba, kakayanin daw ba yan, 20 pesos. Wala raw silang plano. Ang objective lang daw nila, maging affordable. Okay. Hindi man lang Ganito po, yung mathematic ng presidente sa 20 pesos. May nag-discuss sa akin yan eh. Yung ating harvest ngayon ng bigas, 3 tons on the average per hectare. 3 tons. Pag nag-switch tayo sa tinatawag na hybrid, easily double po yan. Kasi yung hybrid na yun, per hectare, ang yield niya umaabot sa kaya ng 10 tons. O wag mo na sabihin 10 tons, masyado intensive farming yun eh. Sabihin mo na lang 5 to 6 tons yan. ang yield. Which is twice. Kalahati na lang nung talagang intensive. Hindi mo na kailangan mag-import.
And therefore, marami na supply ng bigas. Kapag marami supply ng bigas, bababa po yung presyo niyan. Sasabihin mo, hindi kikita yung farmers dahil bababa yung presyo. Hindi. Okay? Kung ngayon, ang presyo ng palay ay 20 pesos, 19, okay? Ang harvest mo ay 3 tons lang. Kapag nagdoble ang harvest mo at kumita ka, di ba, yung doble na harvest mo, theoretically, doble ang kita mo. Di ba? Pero pwede mong ibaba yung kita mo kasi nga marami kayo nagpo-produce to become competitive. Pabababain mo ngayon yung presyo mo ng palay. Yung kung ikaw naman ay trader, papaano mong i-hoarding ang ganong kadaming harvest? Hindi mo i-hoarding yan. Hindi nakakayanin. Pakakawalan mo yan. And therefore, ang daming supply. Therefore, it is possible. Ano po ang susi? Increase production. Switch to hybrid. Kaya sinasabi ng Presidente, let's switch everything. Switch to hybrid. Di ba, all of his plans for DA was Ginawa ba ng increase DA? production? Hindi po, tinago nga yung seeds. Ayon sa audit ng COA, mahigit 850,000 bags of seeds nasa warehouse. At hindi pinamigay sa farmers. Tapos yung isang viewer Tapos natin. magsasalita ka ngayon, hindi namin plano. Ibaba sa 20. Wala kaming planong ganyan. Hindi nyo sinusunod yung Presidente. Na-imagine ko paano niya sinasabi. Hala, bakit ni-reinstate ito? Di nga Na, siya yung may bilyaso sa sugar Hindi raw sila mapapangako ang 20 per kilo. Although goalpost daw po nila yan. At saka yan ang aspiration ng Presidente. Ganun pala Di gumawa kayo ng mga measures. Bakit puro kayo Yung import? sinabi ko nga matik-matik noon, yung switch to hybrid, double agad ang production natin dahil yung bigas. Mag-e-export pa tayo. Kasi po napakalaki ng ating agriculture land devoted to rice farming. Di ba? Tapos hindi natin pinapakinabangan ng gusto. Invest na, ito pa nga, Trixie. Yung ibang portion ng rice, pwede mo na ngayon i-devote to other gulay, whatever, fruits. Kapag nagdoble yung ani mo na from 3 tons per hectare, kapag nag-switch tayo sa hybrid, dyan ho na-solve ng China yung kanilang famine. Yung famine prone yan China Kasi napakalaki ng population at lumiit yung kanilang agriculture for rice. Kasi kailangan pa nila ng malakas sila mag-import. Kaya kailangan pa nila ng ibang agriculture land for other produce. Not only rice. So famine prone yung China noon. Okay? Dahil sa hybrid, nakasolve po nila yan. Hindi na sila ganong kalaking mag-import ng rice ngayon. At saka kaya sila nag-i-import ng rice, yung ibang rice farms, sinwitch na nila sa ibang production. Gulay, okay, mga ganyan. Livestock, malakas sila sa livestock lalo na ang piggery. Correct. Malakas din kasi ang consumption natin In other words, marami po masosolve na kapag nagawa lang natin yung hybrid. 30 years nang itinutulak yung hybrid na yan. Alam mo ba, Trixie? In the 90s, tinutulak na yan. Diba? Nag-start there was a time na si ERAP, hindi, Presidente Marcos pa, senior. He started the hybrid. So, in-announce na, remember na announcement na meron ng 2 harvests per year. And with the goal na there will come a time na given the increased, how do you call this? The increased technology and research being done on rice, there will come a time daw when we will have 3 to 4 harvests a year. Okay. Dahil hindi mo na kasi pinatataas yung rice stock Mababa na lang siya para hindi siya madali magiba sa typhoons. Mas mataas ang yield, mas mabilis yung pag-ripen ng bigas. So that's been the dream for a long time.
Ito nga ang sinasabi ko. Paano kang hindi magdududa dyan sa rice na yan? Alam nating merong bigas. Why? Ang taas ng harvest. Yes. Tapos nag-import tayo. Alam ka naman natin, kinain na natin lahat yan. Therefore, may bigas. Ang tanong, bakit tumataas? Bakit ang laki ng tinaas ng presyo? There is supply. There's supply. Bakit may importation pa ha? Ano pa yan? Partida yan. May nagmamanipulate. Correct. Okay. Ngayon, kung napakalaki ng supply mo, kaya nila kaya mag-manipulate. Kasi, nandun lang tayo dun sa tamang supply. Sakto. Sakto supply. Kaya nila mag-manipulate. Pero pag meron ka malaking harvest talaga, hindi may mo surplus ka. Malulugi ka kapag ikaw ay mag-hoarding at itatago mo. Price manipulators. There is no way, wala pong dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas. Samantalang meron naman supply. Yun ang pinagtataka sa business community. Diba dati, ang Why is it NFA happening? pwedeng mag-inspect ng mga warehouses ng bigas. Dati, nung hindi pa nagkaka-rice At saka pag tumataas ang NFA, meron silang buffer. Maglalabas sila. Yung mga private ngayon, mapipilitan, sumunod doon sa presyo ng NFA. Kundi mabubulokan sila. Ay, nako. Yung campaign promise po yan, 20 pesos Yusek Sebastian. Correct. Campaign promise yan. Huwag nyo ipahiya yung inyong boss. Correct. Again, huwag niyong pahiyain. Sabi po niya, mag-i-stabilize daw yan sa 45 to 46. Nasa 56 po ngayon Yusek. Kaya nga So, kailangan po malaman natin anong dahilan. Bakit umakyat yan? From 44, 45, 46, umakyat yan ng 56? Ang lakas. Ang taas na itinaas. Okay, by the way maraming nagsasabi na dapat niyang i-amend ang rice tariffication law. Presidente lang naman nagsabi nun diba? So marami nang sumang-ayon. Ito yung problema. Yung author nun, siya yung head ng Agriculture Si Villar. Committee sa Senado. Hindi papasaka mo. Baka matulog. Binabakbakan na nga nila ngayon si BBM dahil sinabi niya i-amend dyan Yeah, correct. So, whose side are you on? Diba, Senate? Kamusta naman kayo dyan? Okay. Kitang-kita na kayo Wala raw rice shortage, sabi ni Sebastian. Yung pala bakit mataas ang bigas, ang presyo? Kasi hindi naman natin inaambisyon na bumaba. Masama yan sa rice tariffication law Hindi, kasi ang sagot dyan, diet. Kailangan mag-diet tayo lahat. Alak na to. May kasapakat to dun sa Kailangan daw mag-diet o kumain na lang ng kamote. Mas mahal pa ata yung kamote per kilo Paka-clueless naman ang nagsabi nun. Sino ba yan? Patatas daw Kaya hindi naman, masama yan sa kalusugan. Huwag na kayong magkanin. So bukod po sa bigas, yung presyo ng oil, yan ang ating malaking problema. Okay? Yung oil po, hindi yan manipulated. Hindi kamukha ng bigas. Okay? May nangyayari sa bigas ng price manipulation. Pero yung oil, sigurado tayo yan ang presyo sa world market. Yeah. Yan ang malaking problema natin ngayon. Therefore, ang umihingi po na maging ng kadagdagang 5 pesos minimum. Sa minimum fare. So magiging 15 pesos na. 10 pesos ba ngayon? O 11, something like that. Ang minimum fare sa transport. 5 pesos po, ang laki na hinihingi. Na-increase? Okay, sooner or later, kailangan pong bibigay dyan ang gobyerno at ibibigay ang increase na yan. Kasi hindi po pwedeng habang panahon, puro subsidy lang. Sa ngayon, kumbaga, to keep them, to help them, the transport sector, especially the drivers, binibigyan po ng subsidy. Well, yun ang plano.
Pero hindi pa nabibigay yan. Subsidy na naman. Pero hindi po habang panahon pwedeng puro subsidy. Subsidy, ayuda. Hindi po pwede yan. Kailangan mag-adjust din. Magkakaroon po ng social repercussion. Pag nagkaroon ng social repercussion, magkakaroon na ng political repercussion yan. Okay? At, sa bagay, ang presidente hindi na pwedeng tumakbo ulit. He can use his immense political capital para masolve po yung mga, or para magawa ang kailangan gawin. Ang kailangan po natin gawin, tiisin natin yan eh. Hindi po pwedeng subsidy, left and right. Hindi kakayanin. Somehow, ang mamamayang Pilipino po, kailangan magtiis. We just have to, bear it. Grin and bear it. Grin and bear it. Yan po, kailangan natin tiisin niya. Kung hanggang saan tayo maaabutin yan, magtitiis tayo. At yan magkakaroon ng social repercussion. Marami po magugutom, maraming pero that's the only way for the Philippines as a nation to survive. Kailangan magtiis. Kailangan magsipag. Hindi po pwedeng puro subsidy. Hindi natin kakayanin yan. Belt tightening. Ngayon, sinasabi po ng BSP, hindi nila nakikitang bababa ang presyo ng langis. Ang kanilang forecast, it will start, it will stay. Kung hindi man tumaas yan, it will stay at around $80 per barrel. Mabigat yan. Okay. Noong kasi bumaba ang presyo ng langis, mababa, below 50, nag-30 pa nga yan, 30 something dollars per barrel. Dahil yung shale, alam mo yung shale, yung fracking, yung fracking po, nakatulong yun. Tumaas ang supply ng oil sa buong mundo because of the fracking, Pero ang ginawa ng mga OPEC Plus, ibig sabihin ng OPEC Plus, yung members ng OPEC, at saka yung ibang bayan na hindi member ng OPEC, pero nakikisali sa kartel ng OPEC. Kasama dyan yung Russia, halimbawa. Okay. Ginawa nila, they drove down the price of oil. Kasi hindi viable yung fracking kapag below $50 ang presyo ng langis. Okay. Nung nagtigilan na yung mga fracking na yan, itinaas ulit nila. Controversial kasi yung fracking, di ba? Environmental. Pero ngayon, you switch to other forms of fuel. Hindi pa nangyayari. Kaya meron pang pagkakataon itong mga OPEC Plus na to na kumita ng malaki from oil. Hindi pa nangyayari yung switch from fossil fuel. Hindi pa. Malayo pa ang mundo dyan. Pa nga tayo nakakaumpisa. So ang forecast po ng BSP, oil is going to become a problem until next year. So therefore, hindi sila pwedeng mag-relax sa inflation. Yun po isa sa mga economic problems ng Marcos administration. Yung oil na yan. And there's nothing we can do about it. Hindi natin pwedeng sisihin ng gobyerno for inaction or anything. Ang ginagawa nga nila ngayon ng ating government, puro subsidy na hindi po sustainable. Ibig sabihin niyan, hindi kakayanin ng gobyerno habang buhay, puro subsidy. Pero awayin nila yung pension. Kaya nagiging ganun Kailangan niyang production. Hindi ho ginagawa ng mga iba. The other thing is, why can't we encourage yung household renewables? Pwede, meron na. Encourage. Nobody's encouraging that There's no program. Wala nga. Kasi nga, merong gustong magsulo ng certain forms of renewables. Gusto monopoly? Ganon? Halos andyan na, di ba? Yan. Meron na nga silang batas wala pa rin tayong nakikitang improvements in that sector. Aha. Okay.
Kasi gusto pa nila, kontrolin nila lahat ng renewables, hindi lang particular forms. Yung ERC po, related to what attorney is saying, meron tinatawag dyan na feed-in tariff allowance. Ay, ito na po. Feed allowance. Yan pong feed-in tariff, in effect, yan po subsidy. You can call it any name. Okay. But it's a subsidy. But it's a subsidy. Ibig sabihin po niyan, kapag kayo ay nasa renewable energy, pwede kayo maningil na mataas compared to, let's say, the coal plants. Mas mataas ang singil nyo at yun ibibigay sa inyo. Pero yan, pinipili lamang ng ERC kung sino magkakaroon yan. Or ng batas. Yeah, under the law, merong feed, ganyan yan. Tapos pero ang nag-allocate niyan, ERC. Kung monopoly yun? Paano yan? Parang one oligarch feeding the next. Or feeding itself. Yan pong rate na yan, taon-taon, ina-adjust ng ERC yan. Yan feed. Ito, nandito na si Jonat. Kabisado niya itong feed-in tariff yung feed. Good morning, Boss Jonat. Suspended daw. Pare, sinuspend daw ng ERC indefinitely. Feed-in tariff. Yan, feed-in tariff. Naks. Wala naman kasi nangyayari sa renewables. May nangyari ba? Hindi. Mayroon. May nangyari dyan sa may nag-create naman feed-in tariff. Maraming yumaman. Umihingi po kasi ng increase daw. Lang, Oo, super marami hingi ng increase dyan. Gusto daw ni Mona Lisa. Sino to si Mona Lisa? Si Mona, di Malanta. Mona Lisa. Mona Lisa yung... Parang kanta pala. Chair siya na. They just slider and dider. Yan yung provision, yan yung mga authorities. Yung mga hinihingi ng mga electric co-op at saka distribution utilities na mga pagtaas ng rate. Ngayon, suspended po yan. Suspended yung fit. Kasi nga, para naman maibsan yung kahirapan ng mga consumer. Pandagdag kasi yan Oo wag mo nang i-collect yan para hindi tumaas ang presyo ng kuryente. Pero kailangan na raw i-resume. Naku. Sabi ni they just Mona Lisa Smile. Mona Lisa, they just slider. Kailangan na raw po i-resume. Ayan. Kaya nyo naman po yun. Provisional authority nga hawak nyo mukhang natalo siya sa ERC dahil indefinite suspended. Doon sa ang position niya kasi, resume na. Doon sa commission. Doon sa commission. Sa commission? Isususpend yung feed-in tariff para bumaba. Dati na. Gusto niya i-resume. I-resume na. Kasi, ang taas tataas ang kuryente. Gusto niya i-resume na. Di tataas lalo. Okay. Ay, sorry naman. Ikaw naman. Hindi. Kasi sabi nila, dun sa last hearing, na nagtataka sila bakit hindi bumababa yung presyo or hindi ganun kabilis yung pagbaba ng presyo ng kuryente. Samantalang steep decline yung presyo ng coal. Hindi. So, we will look into this. Ayun! Yun na. So ngayon, idadagdag pa i-resume yung feed-in tariff. Yun ang gusto niya. Oo nga. Mukhang natalo siya sa commission. Buti na lang. Kasi delikado. Kasi nga, hindi bumagsak na yung presyo ng coal. Ibig sabihin, yung power producers, tumitiba-tiba na sila. So, they can actually afford to nababaan yung presyo nila. Hindi, ma'am. Renewables naman. Hindi coal sila Hindi coal sila. Nag-invest na kami sa yung presyo ng coal bumagsak. Nag-invest na kami dyan. Gusto mo pang... National projects nga kami sa renewables Everybody is into renewables nowadays. Allegedly into renewables. We're not seeing it. Okay? Please see. Nandiyan nga yung feed-in tariff. Nakuha na nila Diba? Yung wind...
Sa Ilocos? Kompleto na Yung yun. hindi project ni BBM. BBM. Oo nga daw. Tinira na Yung nila. sabi ng mga Ayala na hindi daw kay BBM Ang yun. laki ng fit nun. Diba? Oo, kompleto Excuse yun. me. Meron pa At sa saka dami bumibili ng mga ganon. Ngayon? Yung mga nag-flip. Nakakuha Pero lang ng sinasabi ano, ni Trixie, yung mga households Yun pa. na pwede na Di ba bakit mag-solar. Panel, na meron hindi yan. na, wag nyo nang pakabitin dun sa grid. Hindi Kasi nga, pang pwede household nakakabit lang siya sa utilities. Pag Kung may ginagamit mo surplus, yung yung solar mo, hindi ka Dapat- nakukuha sa utilities. Yes. Kapag hindi mo ginagamit, ikaw ngayon ang magbibigay sa utility. Sige, pag may surplus ka, May surplus ka, kakabit kakunin sa mo yun. grid. Hindi Ngayon, kasi, pag kailangan mo ng utility, gagamitin mo yun. Oo. eh, ang Ganun lang problema, At the end of the month, automatic eh. magkakwentas claras kayo. Automatic kasi na ipakakabit ka sa grid no matter how little. Yan, kunwari, isang solar isa lang Isang lang panel sa bahay mo. solar panel yan. Ano yan, pang cellphone charging, hindi pa puno. Hindi ka pwede. Kailangan ikabit mo sa grid, kailangan Nakalista ka. magbayad ka ng fee dun sa sa local Bakit ganun? government, sa etc. Daming fees. Bakit ganun? Yun na nga, they're not encouraging household use or household production. Ibig mo sabihin ako, may solar panel ako eh. Eh kasi baka makaltasan yung sa monopoly. Pero eh. hindi, sa water heater lang yun. Eh kaya nga, Oo. So ikakabit ko pa yun sa grid? ubod pa ng mahal pag bumili ka Ibig mo because sabihin, ang hindi ka daming nakakabit tax, ngayon? ang daming tarif. Hindi, sa solar, hot water lang. Pupuntahan ka ngayon. Ay, lagot. Sagot ka. Ba't nasabi-sabi ko pa yan? Ba't mo nasabi-sabi yan? Ayun. Kasi may guidelines na po ang Nagabalik ang karabola. Ang oras natin, 9:34 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola kasama po sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Nakakalungkot talaga yung sinasabi ni Undersecretary Sebastian kasi siya pa naman yung in charge of the Rice and Corn Program Aha. sa DA. Siya pa talaga yung nagsabing Siya yun. aspirational lang 20 Sasabihin pesos. niya, Ano? aspirational. Tapos sasabi ng presidente, i-review yung rice tarification, tarification law. NFA. Sabi niya, no? Hindi, kailangan i-abolish na raw yung NFA. Sagot tayo. Ang ngayon, ang Sino bang sinasabi, boss niyan? ang sinasabi, yan daw NFA, kapag ni-review yung rice tarification law at ibalik yung Powers yung dati. power ng NFA na panabla, hindi naman daw bibigyan ng power yan to import. Bakit? Kailan siya naging Congress? Hindi. Yun ang sabi ngayon. Yun ang plano talaga. Na hindi nila paano? Ano Ang gagawin na NFA, Bumili ka sa local, lokal. domestic. Oh. Domestic. Domestic. It can't always happen eh. Kaya nga ina-allow yan mag-import dati. May times talaga. Hindi, ang tingnan mo aalisin ngayon, lang sa kanila dapat, yung original na function nandyan, ang aalisin lang, yung licensing Na- ng mga importer. Ayaw nila sa NFA yan. Ayaw nila yun. Gusto sa DA. Okay. Kasi, Whatever reason. Oh. Whatever million reasons. kasi madali sila kausap. Reasonable. At saka doon, hindi na mamomonitor yun dahil statistics eh. Hindi dahil- masyado mamomonitor yung IP, import Correct. permit. Plus, Yan daw ang, kada department, talagang plan. iba-iba yung stats nila. Pero hindi pa anda rin sa Senado yan. Yung amendment ng rice tarification. Ay, sinabi ni. Mama Bear. Maski ba sinabi ni President BBM yan eh. Wala. Hindi, Pero magano that's- yan? Maghihiring yan sa committee. At maghihiring uli. But it's clear At there's a maghihiring problem. uli. Okay? A situation, may supply. Totoo. Taas ng harvest. Nag-import. May supply ng bigas. Pero ang taas ng presyo. Pero ang taas ng presyo. Bakit? Taka-taka. Di ba? So there's a problem. Anong problema? Wala yung NFA na taga-tabla. Clear yan. Pero hindi po susolusyonan ng Kongreso yan. Hindi nila gagalawin yan situation na yan. At saka raised, For whatever reason, maybe... tapos restrict din yung capability ng for example DA to visit warehouses etc. Dati kasi an NFA may power na ganun. You can pay a visit sa warehouses. Yeah, yung visitorial powers.
pwede Hindi mong ba nila gawin yun, ibabalik etc. yan? Para ma-inspect yung mga hoarding. Kumusta naman kayo? Parang ganon. Mayroon ho kami papel for 10,000 metric tons. Ba't ganito kalaki ang inyong warehouse? 10,000 ba yan? Mukhang hindi na 10,000 to, 100,000 ito eh. Correct. Yan. Yan mga ganon. Pwede na lang work outin. The other thing that is now na talagang lalo nakakainis, itong ginawa ng sinabi ng US Defense Secretary, US Defense Press Secretary, yung spokesperson nila. Ng defense. Ng US. Sabi na hindi naman excluded ang Pilipinas dyan sa South China Sea drill. Hindi excluded. Hindi sila, pero hindi namin sila naimbita. Kasi Ayun lang. sumama lang kami. Sumama lang daw sila sa Japan at Australia. So, yung Sa South China Sea, nagpapamukhang, hindi sa Atlantic. Hindi sa, South China Sea. Talaga, hindi not nila even tayo in the pwede Pacific, imbitahin. Kasi sabit din sila. Sabit din daw sila. At Kumbaga gumagano. sa party, sabit ka na, nagdala ka pa ng sabit. Yan ang sinasabi nila. Yun ang sabi And nila. in a party place, na tayo dapat yun dahil South China Sea na eh. At amin yan eh. Dapat eh. di ba sila nga yung maangas Hindi, tungkol ibig dyan? sabihin, yung Pilipinas kasi hindi naman dapat sila involved dyan sa sa issue. ganyan eh. Kami na yan. We will take care of them. US-China lang yan eh. Matapos nyo kami idamay-damay. Hindi, mga mga savages kayo eh. Wala. At saka yan. Inferior kayo eh. We will take care of you. Yeah. Huwag na kayo magproblema. We will civilize you. Sabi mo, sasabihin pa nila yon. Yeah. Meron pa silang papel na ganun sasabihin nila. Ay, sarap maging naman civilized, ito. ano? Di ba? Intindi. May aspirational yan sa atin, civilization. Intindi Bakit nagsasalita pa ng gano'n ng Kaya US nga eh. Defense? Ano ba yan? Palusot. Kasi nagsalita si Brown. There's no such thing. Yung pala, there is such a thing, Hindi but ka we were kasama. not informed. Kasi yung pinapalabas, either tanga si Browner na wala siyang kaalam-alam dyan, Ang Tinago sa kanya ng... or tumanggi siya. Tumanggi siya. Yun ang pinapalabas Without telling nila the president. Yeah. So, ngayon, medyo nagkakaliwanagan na. Gumikilos pala ng walang... Tapos, ito. Walang pasubali sa Pilipinas. Deputy Pentagon Press Secretary. Teka, mag-exercise na kami dyan. Sa inyo ba yan? Ay, Kami nakataya rito hindi. Pag nagkagerahan dyan, kami naman unang-unang Tatamaan dyan. Hindi naman kayo eh. Layo nyo eh. Layo niya. Hindi lang yun. Kaya kami tatamaan dahil kayo Dahil yung sa inyo. maangas eh. Hindi naman kami nakikipag-away dapat eh. Tapos nanghaharbat pa kayo ng taga-amin para umangas dyan. Oy, meron akong nasagasang information. Lumabas ito po yung COA audit ng tubig. Overcharging daw by 800 million ang MWSS. Pakiano nga yung ha? Ha? Overcharging daw ang MWSS. Sinisingil daw nila yung water concessionaires. And therefore, eventually, ipapasa sa consumers. Pass on. Yang Kaliwa Dam Project. Nako. Teka. Pinasa na ninyo yan, dati na. Di ba dati na nagkolekta? Tagal nilang kinolekta yan. Nagkukolekta ulit ngayon. Na naman! Parang yun yung kay Mona, resumption ng Para daw po, halimbawa, kailangan ng bagong koleksyon para bayaran yung sahod ng mga bantay gubat. Yan. Yung gubat nagigibain ninyo para ilagay yung kaliwa dam. Tapos, yung expenses ng IPO Watershed Development Program. Yan. Nagigibain din ninyo yung watershed na yon. Okay. Kailan na 800 Grabe. million? 800 million po yan. Nagkakalukuhan tayo dito. Hindi Ang Maynila at saka Manila. Ay, alam mo ba? So, ewan ko kung bakit anong meron. Dati kasi, para hindi ko na iniintindi, charge ko sa credit card yung mga Yung utilities. mga bills. Ayaw nang tanggapin ng credit card ko yung Manila Water. Bakit? Ewan ko ba, anong meron yung Manila Water? Anong bertud meron yan? Ba't tinatanggihan din sila ng credit card?
Nako, bad credit Nagulat sila. ako dun, Ha? Bakit? Pero yung iba pwede. Meralco, PLDT, cellphone. Pwede. Insurance ka, pwede. Mas madali kasi Pero pag Manila credit Water card, may specific. doble. Manila Water, ayaw. ng credit card. Oo. Siguro na protesta yung credit card. Baka iniisahan ng Manila Iniisahan- Water. Iniisahan nyo rin kami, ha? Pati ba naman credit card? Tinira nyo na nga kaming consumer titirahin Inyo nyo. ba yung credit card? Oy, meron akong nalaman kanina at doon sa aking meeting, ha? Ano? Alam nyo ba, itong SIM registration, mayroong flow. Oh, which is? Pare, malaking flow. Hindi Kasi, nga natigil yung scams ito nga nangyayari, kaya hindi natitigil yung scams. Oo. May mga agents Okay. na Secret agent? nag-consolidate ng mga SIM. Okay. Saan nila nakuha yung mga SIM na kasi sa pagkuha mo ng SIM dapat meron kang name, etc. yung gano'n. Registered na, oo. Parang nakakuha sila doon sa doon sa pinagkukuhanan natin, halimbawa Facebook, etc., nagre-register ka doon. Kinuha yung mga pangalan na yun at yun ang ni-register nila na SIM. Data privacy, nagnakaw ng identity. Nakakuha ng identity, pare. Ang So lalaki. yung mga matatanggap mo ngayon messages sa scammers, registered Registered yung SIM. yun To somebody else. to somebody Oh, else. delikado yan. Oo. Kaya rin maraming nahahack na Kaya Facebook marami na accounts. Oh my! yes. Aha. Kaya yung SIM registration is not a, It's not a solution. it's not a solution. Well, not right now kasi may nagnakaw nga. Nanakaw. Oh, Pati yung my. mga pinaglalagyan mo kung saan-saan. Halimbawa, pumunta ka sa... Kung ang manakaw, yung identity nung bangko mismo, Precisely. kakatakot Yan yan. na. Ha? Yun ang nalaman ko dito sa meeting nito, sa cybercrime. Oh my. Hala. Kaya nakakakuha ng mga... di ba? Registered yung mga yan. It's not as if hindi pwedeng gamitin. Registered sila. Fake original. Parang gano'n. Pati ba naman dyan sa mga... Pati ba naman dyan, pinefake original nyo pa, anak ng to. Nakakuha sila. Pati dito sa mga yung national ID. Ah. So nakuha nila yung Kuha nila numbers. yung mga ganun. Address. Paano nila makukuha, ma-harvest yung mga information na yan? May data leaks. Data leaks. Facebook lang, yari Diba, yan eh. ang Facebook nagbabayad pa sila for the last data leak. Sila $700 million Pero, US dollars. pare. Ang binabayad nilang civil Ang damages. nakakatakot palang pumasok ng Facebook. Oo. Dapat, kaya nga 'di ba, matagal na natin sinasabi na dapat per country meron. So dito Oh, sa Pilipinas, yes. dapat project yan ng DICT. May sarili tayo website, Social media. Katulad nung sa China, now you can also conduct transactions. Hindi po on it. pwede. Connected tayo sa... Connected tayo eh. NTC nga eh. Global po tayo eh. Hindi nga natin Liberalized regime po tayo. hindi nga natin ino-auction yung mga Ayun na. Yung mga frequencies yung frequencies, bandwidth. wala. Kakaloka to. Parang ganun nakakaano yan ha? Yung ina-harvest? Kung kayang gawin yan, My paano gosh, yung project walang nitong si... stability. Walang what's her stability name? yun. Amina. Oo. Na? Na ano? Na maging online Yan. ang procurement. Patay. Hmm. Patay na yan. Pati Magkakaraket. sasakyan, Super racket Philjeps. Ha? Philjeps. Super racket. Hindi ba? Oh. Kung kayang gawin yan sa individuals, Which they are doing already. which are the... Tapos ay kailangan... Mag-online procurement mag-switch ka? na raw po para mabilis, online procurement. Naku. Ang dali mandaya ng mga government officials yan. Complete. Ma'am, nawala eh. Ay! Nahak yung po pera, kami! nahako kami. Nahako kami. Nawala yung pera. Para daw Lazada, Shopee like na lang. Nako. Pag bumibili ang government agency, ganun na lang. Merong mga suppliers, Oh. bibili ka doon. Kung sino Yan yung na. pinakamura, yan. Parang, Yan ang totoong aspirational. Kasi wala kang security doon. Tsaka walang pre-inspection. Oo, natin ka doon. in-approve ng presidente, yung proposal ng Department of Budget and Huwag na kayo pumunta dyan. Yung sinasabi ni, Parang online platform daw. yung sinasabi ni Egypt, Trixie tungkol dyan sa pre-inspection. Alam mo ba kung ano yung binili mo? Correct. Ano yan? So how do you know? Paano yun? Oo nga, ano yung quality? Ano
Correct. So ano yun? Yung next time na lang? It ganun, follows the specs. Mga ganyan. Ganun ba? Next time na lang yun. At saka paano ka magpe-present ng specs dyan? Kung you have a very specific set of hindi naman minamass produce. O yung design, yung paano et yun? cetera. Workout. Hala. Hindi yung tornilyo na ito, dapat pala dun sa kabila. Okay, yan. Patay. Okay, yan, na-provide na lahat ng tornilyo. Patay. Meron pong isang item dito. Namigay daw ang Toyota Motor Philippines ng 35 vehicles Kanina. sa Office of the President. Bigay? Bigay? Donate. Office of the President? 35? Kailangan ba ng Office of the President yun? So, may motor pool ang Malacanang. It's for pero that's not under Hindi, kung magdodonate ka sa gobyerno, sino ba nangangailangan talaga? Ang Office of the President? I get it. Mukhang meron po kayong target. Ano kaya ang target nitong Toyota Motors? Hindi ba yan, mapapasok sa Code of Conduct? Hindi kaya? Tsaka dun sa anti-graft. Sa anti-graft kasi, you can receive gifts provided on Hindi occasions gagamitin of naman great ng Office of the rejoicing President. Pero sa akin, yung Toyota, alam mo, ba't naman Office of the President pa yung hindi, bibigyan mo? may rules yan Bawal yan Bawal yan? Yes. You cannot just Story donate. naman nagkakawang gawa na nga Naintindihan ko yan kasi marami rin naman nung nakaupo tayo. Maraming nag-o-offer. Ma'am naman. Kailangan ng Office of the President. Kahit yung mga tipong wala ka nang budget pambili ng mga ganyan. Nag-beg pa kasi ako sa DBM noon mag-release sila para yung mga reporter ko sa PNA ay may sasakyan. Ito po, 10 units of high Ace. Gagawin daw ambulansya. 5 units light Ace. Pick up, Innova, Vios, light Ace. Sinong tumanggap? Office of the President Office of the nga. President. Meron pang Yaris Cross. Presidente. 2 units of coaster. For the programs of the First Lady. Yan. So, tinurn over. Dumalaw daw po ang presidente sa Toyota. Dyan sa Santa Rosa. Kasi nag-commit ang Toyota na mag-i-invest na additional 4 to 5 billion pesos for the Tamaraw. Maaaring hindi related. Hindi related to. Pero yan pong Toyota, humihingi ng extension. Yes. Nung car. Yung car po yan, kumbaga, Mga 50 years old na yan. tax incentive po yan. Tax incentive yan. Dalawa lang sila ng Mitsubishi, Toyota, ang nakadali, panahon ni Pinoy. Matatapos na yan Yung enhanced Bago matapos yung term ni Pinoy, in Nagbigay. 2016, bigay. ginawa yung car. Bawat administration natin, merong incentive program for cars. Kasi nag-umpisa sa Progressive Car Manufacturing Program. Okay. Na merong dapat mangyari, bibigyan ka namin incentive. PCMP. PCMP. Kasi- Panahon ni Cory, Ayan. nagkaroon din. Nagkaroon din. Panahon ni Ramos, nagkaroon din. Kaya harap lang wala kasi sandali lang siya. Panahon ni GMA, nagkaroon din. Incentives. Ang hindi lang nagkaroon, panahon ni Duterte. Kasi hindi siya bumisita sa car manufacturing company. Kasi, yung nangyari dyan, ang sinasabi, meron kayo incentive pero mag-produce kayo ng parts man lang para makabawi naman tayo for export or for local production. So, for the past 50 years po, meron na yan, yung cars. yung kailangan daw eventually makapag-produce tayo Sarili natin. ng automotive industry. So, tignan natin So, yung after rules 50 ulit, years, ha? meron na ba tayo automotive industry? Ibabalik ng Toyota. Yun tama raw. Yun ang Na kanilang imported promise. din ang parts. Yun ang promise nila kay Presidente. Babalik ko namin yung tama raw. Utility vehicle. Okay, very good. Ilan parts dyan ang Philippine made? Alam mo, there was a time, Government yung of the gobyerno Philippines, natin, nililigawan yung
Well, sa mga Kano, kung tawagin nila yan, Hyundai. Oh. Pero sa mga Koreano, Hyundai. Nililigawan natin yan kasi mag-e-expand sila. Sana dito pumunta. Hindi ko alam kung saan na, anong desisyon na ng Hyundai kung saan sila pumunta. Pero gusto natin dito sila pumunta. Talo tayo dun. Kasi mas masarap na kapartner sa mga Koreano. Ang Koreano. Hindi Talo tayo magugulang. dun. Hindi tayo Hindi tayo Thailand napili. Okay. Sayang yun. Eh tayo Kasi nga na, po, yung mga car manufacturers natin dito, puro imported na yan. hindi na, assembly na nga yan. Palamuti lang yan, kunwari, na meron silang production dito. Okay? Bakit? Pagkatapos magbibigay ka ng 35 vehicles sa Office of the President at meron kayo nilalakad na ganyan, saman tignan. Oo. Kahit sabihin pa natin na legal, kasi tinitignan ko kung ano yung pwedeng ano dito eh. Kasi I remember dun sa may mga orientation yan. Ako nagpa-orient ako dun sa mga sa finance at saka sa accounting namin kung ano yung pwede, ano yung hindi. Alam nyo ba, kahit yung kunwari papa-modify mo yung official na sasakyan, Oo. kailangan merong kang ibabayad. Pagka Okay. i-donate yun, naku, katakot-takot na justify pa. Pero, hindi po, actually ayaw ng finance and accounting namin na merong yung kukunin yung sasakyan, imo-modify, gagandahan, na sila na yung bahala sa repainting, lahat, libre. Ayaw. Kasi sabi, ma-anti-graft tayo, ma'am. O di sige, walang ganun. Wala akong in-improve na kahit nag-rearrange lang ako ng furniture. Ma'am, ma-enter-grab ka. Pero itong boss namin na iba, dito yung director mo, gagawin namin. Okay. Pwede. lang. Ikaw lang. Ako Hindi ka kasama. grabe kayo. Kasi ma-anti-grab ka. Tatakutin ka. Oo nga correct. Baka nga. Hindi, kasi tinitignan ko ano ba yung exceptions? Ano yung occasions of great rejoicing. Pa-PR nila yung 35 vehicles na yun. Pa-PR nila sa Office of the President. Hindi, kawang gawa. Hindi, maintindihan ko kung donated to the government of the Philippines. Merong ganyan eh. Pero yung mag-specify ka, yun yung bawal eh. Bawal yun. Pag yung donation is made to the government or the people of the Philippines, represented by the government of the Philippines, yan maiintindihan ko. Pwede. Kailangan may po ma-justify. specifically sa Ma-justify Office of ko the pa. Presidente. Pero pag in-identify mo, yun yung delikado. Ma'am, kailangan yan. Kailangan Paano po. kami magkaka-incentive kung wala yun? Gusto namin ma-renew, ma-extend. Ma-extend. Yung, Research ko baka naman meron talagang dito, may loophole na ako makikita. Kailan babalik yung tama raw sa kabilang buhay? babalik na, pangako nito. Toyota, maligid siya. Talaga? Oo, mag-i-invest ho kami ng additional 5 billion pesos, sir. Para may balik yung utility vehicle na gustong-gusto natin. Tama raw. Tama raw. Ay, local na manufacturing. Utility. It was designed here. Yeah. Yung REV, Parang Asian utility ginamit ng platform vehicle. ng REV-O. What's the Tamaraw platform? Tamaraw platform. Revo. Yan ang work. Ngayon, nawala na rin yung REV-O. Asian Utility Vehicle ang AUV, tawag dyan, AUV. Oo. Wala, pinalitan na ng iba eh. Ang dami na ngayon. Dami. Puro imported. Innova, whatever. Oo. Kompleto tayo dyan. Na workout. Tayo nga nag-unang yung Ford stamping plant nawala yung stamping plant na yun. Oo. Kasi daw, we're scaring away investors. Ayan. Mga ka-stupid na. You're scared. Number one pag namimili ang foreign company na magtayo dito kasi napakalaking market ng ASEAN. Ang talagang target nila dito yung market, therefore they want to move production here. Pag namimili sila among the ASEAN countries, ang number one na disadvantage natin, ang mahal ng kuryente. Oo. Yes. So yung mga policy po ng gobyerno na kung ang daming palusot na kumaga, meron lang kayong lobby, sasabihin nyo, Ito yun. yung para masunod yung lobby nyo, sasabihin nyo, you're scaring away foreign investors. Hindi. Number one po yan na issue. Number two, ito based on survey ng World Economic Forum. Pag sinurvey yung mga CEOs. Ang number two po, lack of infrastructure. Yan.
So, that includes internet. Everything. Lahat. Infrastructure, utilities, water, roads, I'm sure transportation. ganado sila mag-invest dito pag nakita nila traffic natin. Yung inupuan ko kanina, isa't kalahati. So, kuryente, infrastructure, number 3, corruption. Yan. Corruption kasi makes things unpredictable. Okay. Nasaan doon yung government policy? Wala po. Lahat Pero yun ang kasi, sagot nila sa lahat ng problema. Gawa tayo ng IRR. ang sagot nila, we're scaring away investors pag may Tumigil nga government policy. kayo. Kasi hindi nasusunod yung labi nyo. Ayun. Kanya nyo sinasabi yan. Maraming salamat. Halimbawa dyan sa reclamation, ang labi nyo, ituloy yung reclamation. Pag sinabi nyong tinigil ni Marcos, you're scaring away foreign investors. Yan. Sige, gumawa kayo ng bagong IRR para kung may ginawa kayo para sa foreign investors. In the first place, gawin niyo muna yung mga IRR, hindi nga niyo ginagawa. Lampas-lampas na kayo sa 6 months, hindi pa ginagawa. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programang Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we will see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.